Hello mga kababayan. So guys, ang balita kahapon, linggo, no? Nabarel si President Trump ng USA. So meron sa kanyang nagtry na i-assassinate siya. Kaya nga lang nabigo. So yung nag-assassinate sa kanya ay si Matthew Crooks. So ito 24 years old to. Tapos ang alam nyo guys sa US, dalawa lang ang political parties doon. Kung hindi ka Republican, ayun ang political party ni President Trump. Tapos siya ang nominee nila para maging presidente siya. Para maging presidente nila. Tapos yung Democrats. So yung si President Biden, yung kasalukuyan nilang presidente ngayon, ayun ang kanyang political party sa ngayon. So etong 20 years old na si Matthew Crooks, no? Sabi naka-register siya na Republican, pero nag-donate daw siya recently, mga last 2 years ago, ng $25 sa isang Democratic na activity. So, bali guys, etong nag-try sa kanya mag-assassinate, bata pa lang, di ba? So, hindi to professional. Pero nakikita naman natin sa YouTube, no, na ang dami niyang ni-release na mga bala, mga baril, ang dami niyang paputok. So yung isa nga doon tumama doon sa tenga, no, ni President Trump. Pero alam niyo guys, no, himala na hindi siya namatay, o kumbaga man hindi talaga siya tinamaan ng yung deadly o lethal. Kumbaga man hindi talaga na-hit. Dumaplis lang. Kasi alam nyo guys, sasabihin ko lang sa inyo, si President Trump, siya yung presidente na lagi niyang pinupuri ang Diyos, lagi niyang pinararangalan sa mga speeches niya, tapos lagi pa niya pinagmamalaki si Jesus Christ. Meron pa siyang speech na sinabi niya, may nagsabi daw sa kanya na nung time na yun, presidente pa siya, na siya daw ang most popular person in the world, sabi. Pero sabi ni President Trump, hindi daw siya yung most popular. Ang sabi niya, ang most popular daw, pinakasikat sa buong mundo ay si Jesus Christ. Tapos hindi na daw siya mangatwiran doon dahil wala daw siyang laban kay Jesus Christ. Dahil talagang yun ang boss, kumbaga yun ang daw ang pinakasikat. Wala daw siyang sinabi. So, kumbaga man, tapos sinasabi niya na sa USA, nung presidente pa siya, na sa US daw, wala silang wino-worship na government. Hindi kagaya dun sa kagaya ng North Korea. Kailangan yung picture ni Kim Jong-un, di ba? Nasa mga bahay nyo. Tapos yung picture ni Kim Jong-un, kailangan yung nililinis nyo, walang mga alikabok. Dahil napanood ko sa YouTube, no? Pagka daw madumi o may mga alikabok yan, may mga dumadalo pala sa mga bahay-bahay para checken kung maayos yung nakadisplay. Yung picture ni Kim Jong-un sa mga bahay ng mga Koreano sa North Korea. So guys, doon ang wino-worship si Kim Jong-un at saka yung family niya, di ba? Yung niya, lolo niya, tatay niya, na mga tigok na. Tapos sa China, di ba? Sa China, yung halos ayaw na ni, Xi Jinping, na meron pa siyang makakumpetensya na mas mataas pa sa kanya sa China. So, si Jesus Christ nga, pati yung Bible, pinabago niya yung, mga ibang, doon, verses, no? At, ayaw niya na may mga religious na nakadisplay sa mga bahay. Ganon din si Xi Jinping. Kumbaga, ang gusto niya, siya yung Diyos ng mga Chinese. Dahil siya, niya, pinapakilala niya sa mga Chinese na parang siya yung Diyos. So, bawal yung mga, mga religious na mga, halimbawa, estatwa, rebulto, ganyan. Pero sa US, sabi ni President Trump, ang wino-worship daw nila, alam niyo kung sino, ay, si Jesus Christ, si God. Yun daw wino-worship sa US. Tapos alam nyo guys, si President Donald Trump, pagka Christmas,
lagi niyang pagmamalaki kung paanong sinet ni God the Father, si God the Son, Jesus Christ, para iligtas tayo sa kasalanan natin. Tapos, pag Holy Week din, sinasabi niya rin yung mga sacrifices, no, ni Jesus, no, para sa ikatutubos natin. Ayun ang natatandaan ko, kasi, ako, dati, alam nyo guys, ang pananaw ng tao nagbabago. Dati ayoko kay President Trump. Pero hanggang sa nakikita ko yung kanyang ginagawa sa US, parang nagandaan ako sa palakad niya. Kasi, alam nyo guys, si President Trump, hindi siya tumatanggap ng sahod niya. Kumbaga, hindi niya tinatanggap yun. Bagkos dinodonate niya yun sa, ewan ko, parang alam ko hindi niya tinatanggap. Hindi ko lang alam not sure kung dinodonate niya yun sa mga ibang charity institution sa kanila. Pero, ang malinaw sa akin, hindi siya sumasahod sa US. Tapos, wala rin sa kanya umuubra ng mga mga lobbyist. Yung kumbaga man yung mga lobbyist ang tawag kasi sa US. Nung mga halimbawa mga namumuhunan, mga businessmen na kumbaga magbibigay sila ng pondo para sa iyong pagkampanya, para manalo ka. Pero at the end of the day, sisingilin ka nila kung ano man yung gusto nila na pabor na ibigay mo kapalit ng donasyon nila sa'yo doon sa kampanya mo para manalo ka bilang presidente. So, kay President Trump, walang ganun-ganun. Hindi niya sinusunod yung mga lobbyist. Kumbaga, siya kung ano yung makakabuti sa US, sabi nga niya, always America first. Make America great again. Yung MAGA, no? Yun ang kanyang motto, logo. So, ayun. So, dito nasaksiyan natin, guys, no, kung paano ka-faithful si Jesus, si God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit sa buhay ni President Trump. Kasi alam nyo, guys, ako naniniwala ako, yung prayer talaga, guys, malaki nagagawa niyan, lalo na yung magpe-pray ka sa umaga for protection, guidance, di ba? Provision. So, kumbaga man, talagang malaki nagagawa ito kasi sabi, yun daw pagkakaligtas ni President Trump dahil nga daw yung pagkiling nung yung pagtilt ng ulo niya, tama-tama daw, kaya hindi talaga nahagip yung skull niya. Pero alam nyo guys, ang masasabi ko, no, ang nagligtas talaga sa kanya ay ang Diyos. Ang Diyos, guys, no, dahil ang dami naman sunod-sunod na pinaputok di ba? Ang Diyos ang nagpasya na wala doon na pwedeng pumatay sa alinman sa mga balang pinawalan nung bata, di ba, na assassin dapat. Failed assassin yun Kumbaga, hindi siya nag-succeed, di ba? So, kumbaga man, walang tumama doon sa mga, ang alam ko, mga, 6 to 8 na, mga putok. Pero, nahagip lang, no, yung pinaka upper part ng tenga ni President Trump. So, sa tingin ko, no, guys, no, ang nagligtas talaga sa kanya ay ang Diyos kasi pinatunayan ng Diyos na siya kasi ang dinideclare ni Trump, no, President Trump, na Diyos niya, tapos pinagmamalaki niya. So, kumbaga, pinakita ng Diyos na buhay, living God, ang Diyos ni President Trump. So, guys, totoo yung nasa Bible, no, yung sinasabi sa Isaiah 54, chapter 54, verse 17. So, ang sinasabi dito, guys, no, ito yung sa English na, no weapon formed against you shall prevail. So, ito ang sinasabi sa, Isaiah chapter 54, verse 17. Sabi, ngunit mula ngayon ay wala ng sandatang gagamitin sa'yo at masasagot mo ang anumang ibinintang sa'yo. Ang mga lingkod ko'y aking ipagtatanggol at sila'y bibigyan ng pagtatagumpay. Ito ang sinabi ni Yahweh. So, alam nyo guys, no, dito sa nangyari kay President Trump, syempre, yung mga Democrats, no, yung mga kalaban niyang party, no, yung mga, kalaban niya sa, politika, syempre, siguro na-frustrate sila bakit hindi pa natuluyan si President Trump. Pero, alam nyo guys, kasi, ang may hawak ng buhay natin ang Diyos. So, dito totoo yung, pag ikaw matuwid, guys, no, kahit sino pa magbalak ng ikamamatay mo o kapahamakan mo, hindi yun magtatagumpay kasi at the end of the day, meron kang Diyos, no, buhay na Diyos na magliligtas sa'yo kung ikaw ay lumalakad na matuwid. So, sa totoo lang guys, no, si President Trump, hinahanga ako yung mga prinsipyo niya kasi hindi siya corrupt,
Tapos marami nang binintang sa kanyang kaso. Halos muntik nang makuha yung kanyang ari-arian, no? Kasi marami nga mga sinampang kaso sa kanya sa US kasi nga hindi nila ma-take down si President Trump. So, eto sa tingin ko naman, malinis sa konsyensya ko, no, na paniwala ko, wala namang kinalaman dito yung Democrats o yung mga kalaban niya sa partido. Kasi sa tingin ko, pansarili, personal na decision lang nung bata na i-assassinate si President Trump, na hindi siya binayaran ng mga Democrats, yung kalabang party ni President Trump. Kaya nga lang, at the end of the day, no, may sabi ko nga, himala yun, no? Kasi ang bala, pwedeng napatay talaga si President Trump kung hindi siya niligtas ng Diyos. So dito masasabi ko, no, na lumakad ka ng tuwid, so wag mo katakutan yung mga tao na halimbawa masasama kasi parang hindi mo na sila ibubunyag, no? Kagaya na lang ni Percy Lapid, sumalangit na ang kaluluwa, hindi niya kinatakutan na i-reveal na si Bantag, no, ay isang masamang masamang pinuno dun sa Bucor, di ba? Siniwalat niya yung corruption ni Bantag, no? Pero yun nga, namatay si Percy Lapid. Pero minsan kasi guys, meron kasing reason si Lord bakit naman namatay si Percy Lapid. Kasi meron yun na, kumbaga man, minsan merong mga decision si Lord na sa present time, hindi mo maunawaan yung kanya mga decision. Kasi present pa lang. Pero as you go along the way, maaring napuno na yung salo para kay Bantag. Tapos, ito na mismo, yung pangyayari kay Percy Lapid, ang maglilid para kalusin na at husgahan na si Bantag ng lipunan. So, sa tingin ko naman, parang safe ko nang masasabi, no? Dahil parang maayos naman na political commentator si Percy Lapid, hindi siya tumatanggap ng pera. Sa tingin ko naman, safe na yung soul niya sa at the end, no, pagka judgment na, mapupunta siya kay God sa heaven, no. So, ayun masasabi ko guys, no. Maaring sa inyo, parang malalim yung sinasabi ko, pero dun sa mga nakaka-relate sa akin, no, na halimbawa, basta yung makaka-relate kayo kung naniniwala kayo sa Diyos, makaka-relate kayo. Kung hindi man kayo naka-relate, wala na akong magagawa doon, di ba? Hindi ko naman kayo pwedeng pilitin at saka wala talaga akong magagawa. Kumbaga, kung ano paniwala nyo, so be it, no? Hindi ko naman pwedeng ipagpilitan nyo sa akin, no? Kasi, syempre, dito kailangan respeto ko kung ano yung paniwala nyo. So, dito na ako, guys. Sinabi ko lang na niligtas ni God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the Holy Spirit si President Trump sa bingit ng kamatayan, no? Dahil sa pagiging matuwid niya na anak ng Diyos at saka bilang matuwid na politiko. So, ayun lang guys. Dito lang ako and blessings everyone. Bye!